Puntahan po natin impeachment dahil na-transmit na itong articles of impeachment finally sa Senado. At sabi ni Cayetano, May 18 yung pag-convene ng Senado sa impeachment court. Pero ano ba nakikita yung kinabukasan itong articles of impeachment against the Vice President under a Cayetano Senate? Yun na nga, no? I dread that scenario. Kaya nga I'm still hoping and praying na maibalik si Senator Soto as Senate President, no? Pero assuming umabot tayo doon, masyadong manipis kasi yung ano niya yung majority niya. Ngayon, kung magtatago na si Bato, ang mangyayari nito, darating yung time na lamang pa yung minority sa bilangan. At pag nangyari yon, every time magmo-motion, matatalo rin sila. So ganun yung mangyayari nito. Tapos pagka makapitas pa ng isa, galing sa side nila, lumipat sa kabila, talsik ka agad yan si Alan. Kaya I don't see it natatagal ito. At alam mo, yung mga yan, marriage of convenience yan. Kasi kilala ko yan si Cayetano, kilala ko yan si Senator Loren. Grabing tubig at langis yan. Ganon din si Cheese tsaka si Alan, tubig at langis yan. Kumbaga, they may be tolerating each other now, but at some point, di ba, pwede magbago yan. Oo. Sino yung binanggit nyo kanina? Kasi medyo naglag eh. Yung tubig at langis in the context of Loren, sino po? Si Loren tsaka si Alan. Okay. Tubig at langis. Okay. I remember kasi si Senator Loren, alam mo, she's I think the second most senior diyan in terms of tenure. Kilala niya yung lahat. So, naalala ko noon, winarningan niya ako. Sabi niya, Sunny, sabi niya, kasi nagkikita niya, magkasama kami ni Cayetano nung kay Binay, yung Binay hearings. Sabi niya, Sunny, wag na wag mong pagtitiwalaan yan si Alan. Kilala ko yan. I will never trust that man ever in my life, sinabi niya. Ba't niya sinuportahan ngayon? Ngayon, I think at some point, tutuklawin na naman siya ni Alan and she will regret it again. Alam mo, si Senator Loren, she's relatively one of the more decent senators dyan. Meron lang siyang corner yung advocacy niya in climate change and she's good at that. Problema, marami rin siguro kompromiso kaya nandiyan. Yun. Pero nga po, ano nakikita yung assuming na kung ano man yung Senate leadership dyan no? Pero kasi kung buo na yung House Prosecution Team, tapos nailatag na yung mga ebidensya at least doon sa Committee on Justice sa House, pero syempre mas bubusisiin pa yan sa Senado. What do you think of the chances that the Vice President would be convicted? I believe wala naman nagbago. It may be hard to believe at this point na nakaupo si Alan. Pero iba kasi yung boto sa SP, iba yung boto sa conviction. Makikita mo yan, may mga nuances yan. I believe at some point pag lumabas yung ebidensya at pag nagkaroon na ng mga transactional senators kumbaga nagparamdam na, pwede pa rin ma-convict. At dun sa numero, I think it's still the same May 16, 17 ang conviction. In fact, it can go as high as 18 pa rin. Talaga? Yan ang prediction niya? Hindi. Ano pa rin to, yung maximum. Pero yung 16, attainable siya. Attainable yung 16, pero may buffer ka pa ng 18 ng dalawa kung talagang didiinan nyo. Ano pa ba yung sa tingin yung kagimbal-gimbal na inaasahang makikita nito mga senator judges na ito? Kasi marami nagulat dun sa 6.7 billion na transactions. Tapos yung pag-confirm ng AMLAC dun sa matagal niya na binabanggit since 2016. Yung check deposits nitong di umano'y drug lord or known drug lord
sa mga Duterte. Marami nagulat doon. Mhm. Ang tingin ko, alam na nila more or less yung mga ebidensya. Pero susundan nila kasi yung public pulse. Kung yung publiko ay mawiwindang at magugulat at lilipat sa side ng conviction, doon nakasalala yung boto nila. If they go against the current, ang mag-aalanganin sila. Lalo na yung mga mag-re-election. Tapos titignan nila, pag tinamaan si Sara, yung numero ni Sara sa survey ng 2028, kunyari bumabaya ng 20%, midway dun sa impeachment trial, bakit pa? Why would you still hold on to Sara kung sinintensyahan na ng publiko? So, pwede yung reason. Kumaga maraming political considerations na mangyayari in between. Kaya sabi ko nga, let's not lose hope. Every lang ito, it's milestone driven. Nandiyan na ngayon sa Senate. Next ito, mag-convene as impeachment court. Next ito, mag-start na yung trial. So we'll take it one step at a time. Yeah. Apo. In the meantime, ano tingin niyo rin sa so-called Plan B ng mga DDS na kung sakaling, ito kasi yung tingin, hindi pa naman nila sinasabi to openly, pero ito yung basa ng maraming Plan B, especially after the launch of the Rage movement. Ang parang pinapalutang nilang posible na patakbuhin sa 2028 kung sakalang hindi uubra si Sara Duterte ay itong si Baste. I think wala, pag nasentensyahan itong si Sara, I think buong pamilya yan tatak Kasi kagaya nung expose ko, lahat silang miyembro ng pamilya tumanggap sa drug lord And that includes Baste. Tapos as it is, I don't see any scenario na yung mga supporters ni Duterte may impress dito kay Baste. Maaring yung mga taga Davao, di ba? Or yung mga neighboring provinces. Pero dito sa Luzon, sa Metro Manila, sabihin, makita pa lang yan. Ako, alam mo, maraming mga judgmental, mga judger na tinatawag na mga boomers, makita pa lang yung mga tattoo. Sabihin ng mga matatanda, ano ba yan? Di ba? Gagawin natin presidente yan. Di ba? Pag nakabarong ng ganito, kita yung tattoo dito sa may ibabaw ng barong. Sabi ko nga sa iyo, ngayon tayo, open-minded na tayo about it, but there is a segment of society na sarado sa mga ganyan. Itsura pa lang ni Baste, I tell you, marami nang mata-turn off dyan. And even the way he speaks, parang lang nakipag-usap sa isang manginginom sa kanto wala kang makukuhang sustansya. Di ba nakakatulong yung matapang siya na maghamon? Pero hindi Kaya naman nga. kumakasa. So yun, isa pa yun. Isa pang yan. He will be haunted by that. Kaya yung any pamacho image niya maapektuhan. Then ito so yung brand ang tatamaan Kahit mag-plan B sila, i-field nila si Baste, even assuming they hold on to their hardcore na tipong mga blind cult followers na mga 25%, it won't be enough to win. So kung magiging three-way yan, may iwanan sila. They would finish at third place. So ganun yung nakikita ko dito. Kaya sabi ko, huwag tayong mawala ng pag-asa. Once upon a time, yung mga senador na yan, nakakalabit pa yung puso niyan Pagka in the middle of the trial, masway natin, yun na. Tanggal yan.